PBL Issues and Updates Alert. Ilang mga teams humaharap sa problema, pero ilan ding teams nasa Cloud9 feeling. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. And now, we're down to 18 games para sa PBL Reinforced Conference Preliminaries Round 1. Talagang kaabang-abang ang bawat games dahil bawat team nga ay nagpapakita ng potensyal at kayang lumaban. Samantala ay kani-kaniyang paangatan sa standings ang bawat teams dahil kailangan nilang masecure ang top 3 spot upang sa round 2 naman ay makalaban nila ang bottom 3 ng kabi-kabilang pool. Meanwhile, kung may mga teams na nasa magandang posisyon ngayon, meron din namang nag-struggle at mayroon ding humaharap sa masasabing issues. Pero bago yan ay doon muna tayo sa ilang updates sa ilang mga teams. Para sa Pool B, Signal and Akari are very comfortable in the standing, having 3-0 record. This is a very good start for both teams as they are dominating their pool. Meanwhile, Capital One is showing that they are one of the teams to beat dahil sa kanilang ipinapakitang performance ngayon. And for our Foxes, finally they got their first win after a 5 thrilling sets kontra sa gritty Galleries Towers High Risers. Meanwhile, Creamline got their second win of the conference matapos nilang patikimin ang Cherry ng unang talo ngayong conference. From updates, dumako naman tayo sa ilang issues na hinarap at kinakaharap ngayon ng ilang teams. Hindi pa rin makamove on ng ilang fans sa pagbangko sa import ng CMFT at dahil daw dito kaya natikman ng Titans ang unang panalo. Well, in-address naman ito ni Coach Dante na kaya nilabas si Zoe ay dahil pagod na ito. Pinag-usapan daw ito ng kanyang coaching staff. After all, lahat ng ginagawang adjustment nila is for the team. Danny Ravena being emotional sa interview ng One Sports dahil sa mga bashers niya. May mga cryptic post din ito tungkol sa pagiging positive niya sa kabila ng mga batikos na natatanggap niya na hindi deserving sa lineup at malakas lang ang kapit sa management nito. Meanwhile, Petrogas humina na. Well, when we say and hear Petrogas, masasabi agad nating intact ang team at malalakas. Pero based on their past games, kinakapos at inaalat itong Petrogas. No one is expecting na masusweep sila ng Capital One, knowing na ang Capital are rebuilding team at lamang na lamang sa experience ang Angels. At na-reverse sweep sila ng Akari. Well, kapansin-pansin talagang hindi tamang pag-shuffle ng mga players ni Coach Koji. Dagdag pa nga riyan sa napapansin na sayang ang skills ng isang Myla Pablo dahil literal na binangko na siya mula pa noong first game pa lamang. Sigaw nga ng fans, lumipat na lang sana si Myla Pablo sa team na kailangan at magagamit siya dahil nakita naman natin na talagang powerful ang isang Myla Pablo. From Angels, dumako naman tayo sa Cool Smashers. Alyssa and Tots Carlos, makakabalik pa ba on court this round 1 of preliminaries? O naghahanda na sila coming to the second round? Well, after their game contra Cherry, makikita namang they performing well even wala ang kanilang mga aces. As we see Pons, MG, and their import have a strong connection to Kyle Negrito and also their middles. Zeus Coffees and Galleries High Risers is still looking for their first win. Nakakapanghinayang talaga because they are giving their best at kita naman sila kung paano lumaban. The Zeus Coffees game versus CMFT is very promising nang makuha nila ang first set kontra sa silver medalist. Subalit hindi lang nila na ituloy ang momentum coming to the second and fourth set. Habang ang Galleries naman ay grabing puso ang pinakita nila sa game kontra Farm Fresh kung saan una silang nakadalawang set pero naungusan sila pagdating sa set 5. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.